Wala pong flood control project kung walang magde-decide kung ano yung flood control project na gagawin. Sino sa inyong mga putang ina nyo ang nag-decide kung anong flood control project ang uunahin? Doon tayo magsimula! If you notice, since nag-press conference si Bongbong Marcos at ipinakita niya yung observation tungkol sa mga flood control project, what has he done? May mga sites na siya na binisita. But do you hear any specific call to action? Walang call to action. Because this is everything is PR. Everything is press release. Tama si Mayor Baste kanina eh. Sabi sa interview ni Mayor Baste, alam mo na merong mali talaga dito sa flood control projects na ito. Kaso 3 years kang ngumanga. Wala kang call to action. I mean, yung DPWH secretary mo umamin na merong 5 billion na ghost project, flood control ghost project. Bulacan pa lang yan. And you're not saying anything about your secretary of DPWH? Si Mayor Magalong, nagsasalita siya in general terms. Ngayon, in reality, Mayor Magalong can only speak sa Baguio City. Kasi sa Baguio City lang naman siya mayor eh. 'Di ba? Okay, fine. Let's start dun sa syudad ni Mayor Magalong. Ilan ang flood control project na pinatayo doon sa jurisdiction ni Mayor Magalong? Vico Soto, maingay rin si Vico Soto sa Pasig. Ilan yung flood control project na pinatayo sa Pasig area? Start tayo dyan. Sino ang nagdetermine ng mga flood control project doon sa area ninyo? Ganun dapat. 'Di ba? And ako, I think, siguro naman, itong si Vico Soto at si Mayor Magalong can stand their ground. Kasi sila yung unang pumutok dyan eh. 'Di ba? But if we really want result, ganun yung gawin natin. Hindi nagsasalita si Vico tungkol dyan sa congressman niya, sabi ni Jay Sams. Correct, kaya nga sabi ko, yung PR is coming from different directions. Yung mga PR, hindi lang sa presidente. Kasi si BBM, after nung sumbong sa Pangulo, may ganyan-ganyan. Ang ginawa, vinisit lang niya ng vinisit. Okay, fine, pagka-visit mo, meron ka bang pinutulan ng ulo dyan? Meron ka bang binoljak na mayor dyan? Sa totoo lang, kung kunwari, hindi tayo, hindi natin lalaliman yung pag-iisip natin dito. Kung doon lang tayo sa surface level na responsibility, this is all BBM. This is all BBM. Putang ina, implementation ng project lahat yan, DPWH eh. DPWH under sa'yo yan. So, ibig sabihin, hindi natin ma-afford yung pabanjing-banjing na pupunta ka doon tapos, I'm angry, I'm disappointed, I'm frustrated. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ganun lang tayo. Hindi mo mapitik sa ilong yung DPWH secretary mo. May ghost project, umamin yung DPWH mo na merong ghost project, wala kang ginagawang putang ina mo ka. And you know what's happening right now? Tito Soto is calling for an independent body to investigate the flood control. The House of Representatives is calling for an independent body to investigate the flood control system. And what did I say? Early on, ito na ang sinasabi ko sa inyo. Once everyone is calling for an independent body to investigate the flood control scandal, wala na mangyayari dito. Sigurado, Janet Napoles 2.0 na yan. But let us not forget, Diskaya also challenges Vico Soto as mayor ng Pasig. 'Di ba? There is a political interest on the part of Vico Soto. Ganyan. So ngayon, ano ba talaga yung intention dito ni Vico Soto? Okay, gusto mong pukpukin yung mga Diskaya, ganyan. But in this situation, you just don't look at Diskaya as a political opponent. Tapos na yung election eh. 'Di ba? If you really want to solve the flood control problem issue sa Pasig City, ilan ang flood control dyan? Ilan ang flood control na ginawa dyan? At pagdating sa Pasig, yung flood control project na yan sa Pasig City, ilan dyan ang in-identify ng opisina ni Vico Soto? Ilan dyan ang hindi? Ilan dyan ang complete? Ilan dyan ang pinagkakitaan lang? That should be the problem of Vico Soto. That should be the problem of other mayors who are also pushing back. I am not saying you cannot do it. Ang sinasabi ko nga, dahil maganda naman yung reputation ninyo, 'di ba? At nire-respeto naman kayo ng public in one way or another, why don't you do it? 'Di ba? Let us not make this as a drama between Ay hindi, ginagawa kasing opportunity eh. Political grandstanding eh. Like sa totoo lang yung, 'di ba, question ni Vico yung tungkol dun sa in-interview tong mga Diskaya, nagbayad ng 10 million in ganyan. Okay, fine. Nakakaya talaga yung mga Diskaya dun. 'Di ba? Parang talagang shameless sa pag-display ng wealth na nakuha dahil sa mga DPWH contracts niya. Ganyan. But if we're talking about the flood control project, kasi yung mga project ng Diskaya all over the Philippines yan eh. If we really want to find solution dito sa flood control project na to, ano exactly ang kasalanan ng mga Diskaya doon sa distrito, doon sa syudad ni Vico Soto? I think he should start speaking about that. Kasi matatalo sila ng mga kongresista dito kasi sinasabi na nga ng mga kongresista,
Magbigay kayo ng ebidensya na kami ang merong na merong kaming kasalanan. Ineme. Dun pa lang sa totoo lang no matter how I am irritated dito sa mga kongresistang to, yung clapback nila na yon, yari dito yung mga mayors na pumapapil Yung mga mayors na nagpo-pushback, yari sila dun Kasi nagsasalita yung mga mayors in general terms. And I have to agree do sa mga mayors na yon, kaso nga lang, since you are holding a public office, you cannot represent the entire Philippines. You can only represent your city. You can only represent your municipality. So ngayon, baka kasi kamag-anak nila or kabarkada, ganon. Gayahin niyo si Biko, si Isko. Ano ba ginawa ni Isko? Di ba yung mga pinag-iba niya, yung mga pinagawa ni Joel Chua na palpak? At sinabi niya kung magkano. Sinumpiskan niya yung mga yung ongoing project. Sinumpiskan niya yung mga yung bako, yung mga materialis doon na parang unang-una mali yun. Kumbaga hindi So, sinumpiskan niya. At pinangalanan niya talaga si Joel Chua. Ganun dapat yung mga mayor. Pangalanan ninyo kung sino. Pangalanan niyo kung sino, tapos may call to action ka. Correct. Si Isko kahit paano merong ganon, 'di ba? May ganon huwag niyo kalimutan yung call to action. Importante 'yan. Importante yan. Sabi ni Ria, wait, isn't that a move to make Vico, Leviste, and the admin to get politically aligned? It's very interesting that Marcos Jr. is singing a different tune about flood control. And I have to agree with Ria. Ito yung sinasabi ko nung mga previous live ko, na you have to be very, very vigilant. Kasi the yellows are going to transform themselves into a more palatable tae. Yun yung nakakatakot. Kaya nga dapat dito, let us prod itong mga nagpo-pushback na mga mayors na to. If you're not going to identify and specifically call for action, specifically push back and call out a congressman, these are all noise. This pushback is not gonna have any effect at all. Kung wala kayong papangalanan, kung wala kayong project na i-identify, kung wala kayong babaguhin dun sa polisiya ng pag-identify ng flood control projects. If you're not going to review the determination of the flood control project, the funding of the flood control project, and the building of the flood control project, everything is a sham. At itong mga nagmamagaling na mga personalidad na to, I'm so sorry, pero pare-parehas kayong tae. Tingin ko nagre-rebrand yung yellow. Kaya nga, we should not be very complacent doon sa mga nagtatapang-tapangan na parang, sige, gawin natin to, hindi, anuhin natin to, kung walang result. Everything would be all talk. Ganito, di ba yung mga mayor, naghahamon sila na, we are for transparency, kinembot, ganyan. Okay, sa akin, walang problema yan. Magharap-harap kayo ng mga congressman. Mag-isahan kayo ng mga congressman. Diba? Sagutin nyo yung mga importanteng tanong. Ang importanteng tanong dito, sino ang namili, nag-identify ng mga flood control projects na yan? How did you come up with the decision na yes, gawin natin tong flood control project nito? Kaya sa akin yung, ang tatapang ng mga mayors, ang tatapang ng mga local executive. Ngayon, kayo sa Congress, ang tatapang nyo din. Pangalanan nyo. Putang ina, magharap kayo, lahat. Etong mga bata nila Tambi na congressman, Benny Abante, JJ Suarez, sila Rog Gutierrez, sila Baby Boy Tambi Ortega, Micaela Swansing, yung mga ngayon, yung mga himodpet ngayon ni Martin Romualdez na mga congressman, yung mga nagsasabi na huwag nyo namang idamay lahat si J. Kong Hoon. O, ang tatapang nyo sa Congress. O, ang tatapang ng mayors. Magharap-harap kayo. Sino ang nag-identify ng project na yan? Huwag kayong magpadala, from both sides from both sides. Huwag kayong magpadala doon sa mga sa mga diskarte na, hindi, transparency, ineme. If no one's really going to lead transparency and accountability, and no one is really gonna go after doon sa mga contractor, at saka yung mga LGU na namumursyento. If no one is really gonna go after them, this is just going to be a Janet Napoles 2.0. A huge leap from the Janet Napoles beta. I have nothing against sa mga mayors na naninindigan, na nagsasama-samang mga mayors. Okay yan, sige, tangina, panindigan nyo yan, ha? Okay? Panindigan nyo lahat yan. Sino-sino lang mga congressman ang nag-accede doon sa panawagan ni Kong Ungab
Nabusisihin ang mga proyekto na bakit maraming blanco sa mga bicameral report. Asan ang report ng small committee? Ngayon, if you're not doing that in the House of Representatives, ibig sabihin kasama kang putang ina mo ka. Kung ayaw mong alamin kung saan napupunta yung budget at kung sino ang nag-insert ng mga kung ano-anong mga project na yan, mga flood control project na yan sa budget, kasama kayo. 'Di ba? So yung sinasabi ni Benny Abante na kaputahan na kaming mga maaayos. Benny, di ka maayos. Pinagsasabi mo. Nag-power trip ka ng bonggang-bongga ng 19th Congress. You winning the 2025 election is really questionable. You're not supposed to be there. Comelec ang nag-appoint sa'yo dyan. We have to approach the flood control scandal as a huge PR operation. They wanted an issue that everyone is going to be hooked on. So lahat tayo, pag-uusapan natin to kasi putang ina, daming namamatay na Pilipino dahil sa baha eh. And it also involves pera ng bayan. So hindi mo talaga maiiwasan. So ngayon, dahil bumababa na yung trust and approval rating ng mga pro-admin, they wanted to spin that. And to be honest with you, magaling talaga sila sa PR, sa pag-spin-spin ng mga storya. Magaling sila sa pag-exploit ng short attention span ng mga Pilipino. Ngayon, they wanted to reverse yung mababa nila na approval rating at saka trust rating. So how are they going to do that? You have to address yung mga sinasabi ng critics. Diba? Ngayon, itong flood control project kasi na to, this is something na hindi talaga nila matatakasan. Hindi nila matatakasan to. May record, may public record. Inilabas na natin yung 5,500 flood control project na meron pala nagtatanong sa akin, ano ba expose mo? Si Maharlika may expose, ganyan-ganyan. Mga tanga! Ako ang naglabas ng 5,500 flood control projects noong October 2024. We obtained it from the Freedom of Information System, requested it from the DPWH. So ngayon, yun yung gusto nilang gawin. So parang yung mga critics parang kakampihan nila. Kumbaga, ano bang problema ng mga critics? Kung problema nyo ba ang flood control project? Sige, lalabanan natin ang flood control project. And because the information about the 5,500 flood control project is already out in the open, pina-fact check sila ni Mother Nature. Kasi they cannot afford to ignore this. Kapag ka-in-ignore mo to, next year babagyo na naman. Next year babagyo na naman. So ngayon, issue na naman yung mga flood control projects na yan. So kailangan mo ng parang facade na nilalabanan mo yung problema tungkol sa flood control project. So, nandun na tayo. Ngayon, ano yung mga ginagawa ng executive to really resolve the problem? If you notice, since nag-press conference si Bongbong Marcos at ipinakita niya yung observation tungkol sa mga flood control project, what has he done? Binisita yung sa Baliwag, binisita yung sa Tuba Benguet ng mga flood control projects doon. May mga sites na siya na binisita. But do you hear any specific call to action? Walang call to action. Because this is everything is PR. Everything is press release. At tama si Mayor Baste kanina eh. Sabi sa interview ni Mayor Baste, alam mo na merong mali talaga dito sa flood control projects na ito. Kaso 3 years kang ngumanga. Wala kang call to action. I mean, yung DPWH secretary mo umamin na merong 5 billion na ghost project, flood control ghost project. Bulacan pa lang yan. And you're not saying anything about your secretary of DPWH? Nagagaguhan tayo dito. Ngayon, kung yung presidente na nag-acknowledge kuno ng problema sa flood control project ay pumi-PR lang, what do you expect pagdating sa mga kongresista? What do you expect about dun sa executive hierarchy? PPR lang rin ang PPR yan. So ngayon, itong congressman, sila Abante, pagkatapos yung mga mayors nag-aaway, ganyan-ganyan. Tapos galit na galit sa mga contractor, yung mga mayor, ganyan-ganyan. Okay, fine. Yung mga mayor na well-reputed na mga mayors, okay yan, sige. Pero magharap-harap kayo. Sino nagde-decide niyan? O for example, kunwari, kasi binibira ng mga kongresista si Mayor Magalong eh, 'di ba? Pangalanan mo, sino, ganyan-ganyan. Si Mayor Magalong nagsasalita siya in general terms. Ngayon, in reality, Mayor Magalong can only speak sa Baguio City kasi sa Baguio City lang naman siya mayor eh, 'di ba? Okay, fine. Let's start dun sa syudad ni Mayor Magalong. Ilan ang flood control project na pinatayo doon sa jurisdiction ni Mayor Magalong? Vico Soto, maingay rin si Vico Soto sa Pasig. Ilan yung flood control project na pinatayo sa Pasig area? Start tayo dyan. Sino ang nag-determine ng mga flood control project doon sa area ninyo? Ganun dapat, 'di ba? And ako, I think siguro naman itong si Vico Soto,
Soto at si Mayor Magalong can stand their ground. Kasi sila yung unang pumutak dyan eh. Diba? But if we really want result, ganun yung gawin natin. Ano yung flood control project dyan sa Baguio City? Sino ang pumili niyan? Sino ang nag-identify niyan? Ngayon, kung merong flood control project na bigla na lang pinatayo dyan sa Pasig City or dyan sa Baguio City nang hindi alam ng dalawang mayor, o di, sa kanila pitpitin yung bayad ng congressman nila. Diba? Kasi kung hindi yun galing sa executive hierarchy, kanino mong gagaling yun? Hindi nagsasalita si Vico tungkol dyan sa congressman niya, sabi ni Jay Sams. Correct, kaya nga sabi ko, yung PR is coming from different directions. Yung mga PR, hindi lang sa presidente. Kasi si BBM, after nung sumbong sa Pangulo, may ganyan-ganyan. Ang ginawa niya, vinisit lang niya ng vinisit. Okay, fine, pagka-visit mo, meron ka bang pinutulan ng ulo dyan? Meron ka bang binoljak na mayor dyan? I mean, sa part ni BBM, kapag merong flood control project na hindi na mo-monitor ng local government unit, hindi na mo-monitor ng DPWH, or hindi na mo-monitor ng NEDA, that is your motherfucking fault, BBM. Sa totoo lang, kung kunwari, hindi natin lalaliman yung pag-iisip natin dito. Kung doon lang tayo sa surface level na responsibility, this is all BBM. This is all BBM. Putang ina, implementation ng project lahat yan, DPWH eh. DPWH under sa'yo yan. So, ibig sabihin, hindi natin ma-afford yung pabanjing-banjing na pupunta ka doon tapos, I'm angry, I'm disappointed, I'm frustrated. Diba? Hindi mo pwedeng ganun lang tayo. Hindi mo mapitik sa ilong yung DPWH secretary mo. May ghost project, umamin yung DPWH mo na merong ghost project, wala kang ginagawang putang ina mo ka. Puro kayo papogi. Ngayon, at the same time, eto na naman, inuulan na naman tayo dito. Other politicians are also taking advantage of the situation para magpapogi. Pero asan yung call to action? Asan yung call to action dito? Talakayin nyo again from the determination of the flood control project to the funding, to the actual building of the flood control project. But ay, nasimulan sa simulang-simula. Diba? So, ngayon, sa akin, sa totoo lang, para magkaroon ng ghost project, it takes the entire system to sleep. It takes the entire government to sleep para magkaroon ng ghost project. That includes the LGU. So, ngayon, yung mga local government, yung kunwari dito sa amin, yung mayor sa amin ng Santa Maria at saka mayor ng yung ibang mga mayor dito sa Bulacan na nagsasabi sila, we are for transparency, kinembot, ganyan-ganyan. Okay, fine. Simulan nyo sa mga bayan ninyo. Ilan ang flood control project sa mga bayan ninyo? Kaya parang hindi ako masyadong parang, sige, okay yun, nagpo-pushback yung mga mayors, yung mga mayors. O sige, mga mayor, identify nyo po yung mga flood control project sa mga bayan ninyo. Okay? Identify ninyo at questionin ninyo kung iyan ay hindi kasama sa inyong local development planning, bakit yan nandyan? Ba't yan ginawa? Questionin ninyo! Kayo mismo sa mga bayan ninyo para maniwala ako dyan sa pushback ninyo, para maniwala ako dyan sa mga... Kasi ako, I'm really waiting, no? Hanggang saan kaya tong pushback ng mga mayors na to? Sige lang, kung pupushback kayo, edi go! And you know what's happening right now? Tito Soto is calling for an independent body to investigate the flood control. The House of Representatives is calling for an independent body to investigate the flood control system. And what did I say? Early on, ito na ang sinasabi ko sa inyo. Once everyone is calling for an independent body to investigate the flood control scandal, wala na mangyayari dito. Wala na mangyayari dyan. Sigurado, Janet Napoles 2.0 na yan. They are never going to decide na, sige, pahawakin natin yung mga retired justices at mga retired generals. Sila ang mag-investigate sa flood control system. I'm so sorry, but Mayor Magalong cannot be part of the investigation. He can't be part of the kasi local government siya eh. Kahit sinong nakapwesto, hindi po pwede. Do you think they're going to assign retired justices or mga retired generals para i-investigate itong flood control projects? They're never gonna do that. Ngayon, if ang magiging direction nila is hindi gawa tayo ng independent investigator para kasi walang karapatang mag-investigate ang Senate at ang Congress, ganyan. Patay tayo dyan. Because I'm very sure that the executive, the legislative are all gonna go after that independent body. Pero kung ang mag-i-investigate, maramihan, 'di ba? Mag-investigate yung Senate, mag-investigate yung congressman, doon natin makikita lahat ng daga, papatakbo sa longga. Kasi mahuli mo sila eh.
Sino yung mga pinagtatakpan ninyo? Sino yung mga ayaw nyo ipatawag? Ano yung mga questions ninyo na iniiwasan? Sabi ni Leng Española, honestly, if BBM is serious, COA with mandate authority can do it. Sabi ni Leng Española, they can lead. Dahil kung walang prominenteng kongresista na makakasuhan dyan sa Blue Ribbon Committee, si Senator Marcoleta ay piniguradong puputaktihin na siya ng reklamo sa social media dahil hindi kontento. I'm very sure. Kaya nga waiting ako kung ano ang itataya ni Senator Marcoleta dito. You know, Senator Marcoleta is holding a very crucial key to the future of the Filipino people. And I'm really so sorry, na I have to put so much burden on Senator Marcoleta. This will literally determine the future of the Philippines.